tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang serya ng malalakas at malalayong pag-atake ang matagumpay na inilunsad ng puwersa ng Ukraine sa mismong kaibuturan ng teritoryo ng Russia. Ang mapangahas na opensibang ito ay bahagi ng mas malawak na plano ng Kyiv upang pataasin ang pinsala at gastos ng digmaan para sa Kremlin, partikular na sa pag-target sa kanilang mga pasilidad ng enerhiya at mahalagang industriya ng militar. Sa isang opisyal na pahayag, kinumpirma ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na matagumpay na tinamaan ng kanilang mga puwersa ang ilang kritikal na infrastruktura ng militar at enerhiya ng Russia. Kabilang sa mga pangunahing target ay isang malaking pabrika ng militar na napatunayang nagsisilbing pangunahing supplier ng mga piyesa at kagamitan para sa mga drone at missile na ginagamit ng Moscow sa labanan. Ayon sa ulat na ibinahagi ni Zelensky sa social media, ginamit sa operasyong ito ang mga makabagong FP-5 Flamingo long-range missile ng Ukraine. Direktang tinamaan ng mga missile na ito ang isang estratehikong pasilidad sa Cheboksary na matatagpuan sa rehiyon ng Chuvashia. Ang lokasyong ito ay may layong mahigit 700 kilometro mula sa frontline na nagpapakita ng pambihirang abot ng armas ng Ukraine. Bagamat kinumpirma ni Oleg Nikolaev, ang pinuno ng rehiyon ng Chuvashia, ang naganap na missile strike hindi muna siya nagbigay ng karagdagang detalye ukol dito. Gayunpaman, iniulat ng independenteng online news outlet na Astra na ang tinamaan ng Ukraine ay ang planta ng VNIR Progress. Ang pasilidad na ito ay kilalang gumagawa ng mga specialized antenna na ginagamit para sa mga modernong drone ng militar. Bukod sa pabrika ng drone, inihayag din ni Zelensky na matagumpay na tinarget ng kanilang puwersa ang isang malaking oil refinery sa rehiyon ng Samara sa Russia. Ayon kay Governor Vyacheslav Fedorishchev, maraming planta ng industriya sa lugar ang nakaranas ng matinding pinsala dahil sa drone strike. Ponting-ponti na lang at hindi bababa sa 3 tao ang napaulat na nasugatan sa kasagsagan ng malaking sunog na sumiklab doon. Hindi doon nagtapos ang opensiba dahil ibinunyag din ng Pangulo na pinasabog ng Security Service ng Ukraine o SBU ng 2 pang mahalagang pasilidad ng langis sa rehiyon ng Vladimir. Ang rehiyong ito ay matatagpuan sa layong 700 kilometro mula sa frontline. Ipinapakita nito na sistematiko at tuloy-tuloy ang pagiba ng Ukraine sa supply chain ng enerhiya na siyang nagpopondo sa militar ng Russia. Sa panig naman ng Russia, opisyal na inihayag ng kanilang Defense Ministry na matagumpay na binaril at pabagsakin ng kanilang mga air defense system ang kabuang 326 na Ukrainian drones magdamag. Sa kabila nito, patuloy ang paglabas ng mga larawan at video sa social media na nagpapakita ng malalaking pinsala at sunog sa iba't ibang estratehikong pasilidad sa loob ng Russia. Isang hindi inaasahang pag-atake rin ang naganap sa Crimea na kasalukuyang sakop ng Russia, kung saan isang drone ng Ukraine ang tumama sa isang makasaysayang gusali. Ang gusaling ito ay naglalaman ng isang dambuhalang painting na nagpapakita ng depensa sa Sevastopol noong ika-19 na siglo. Ayon sa lokal na pamahalaan, tuluyan nang nasira ang sining na ito na iginuhit ng sikat na pintor na si Franz Rubo. Sa kasalukuyan, ang mahigit 1,000 kilometrong frontline sa digmaang ito ay nananatiling static o walang gaanong pagbabago sa posisyon ng magkabilang panig. Dahil sa dagsa ng mga modernong drone na humaharang sa anumang pag-abante sa lupa, parehong mas umaasa ngayon ang Ukraine at Russia sa paglulunsad ng mga malalayong pag-atake upang mapahina ang depensa at moral ng bawat isa sa labanan. Ang lumalalang serye ng mapangahas na pag-atake ng Ukraine ay direktang nagpapasinungaling sa pahayag ni Russian President Vladimir Putin na nananalo ang Moscow sa digmaang ito na pumasok na sa ika-5 taon nito. Ang kakayahan ng Kyiv na tumama sa mga target na daan-daang kilometro ang layo ay nagpapakita na walang ligtas na lugar sa Russia laban sa lumalakas na kakayahan ng militar ng Ukraine. Matatandaan na noong nakaraang linggo lamang, nangako si Putin na palalakasin ang air defense ng Russia matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine na nagdulot ng malaking sunog sa isang oil terminal sa St. Petersburg at tumama sa isang malapit na naval base. Ang mga insidenteng ito ay nagdulot ng malaking kahihiyan sa Kremlin habang idinaraos ang isang mahalagang economic forum sa lungsod. Ang mga pag-atake sa St. Petersburg ay nagdulot ng matinding sakit ng ulo kay Putin ilang linggo lamang matapos niyang bawasan ang taunang Victory Day Parade sa Moscow dahil sa matinding takot sa mga drone strike ng Ukraine.
Ang mga ganitong pagbabago sa mga pampublikong kaganapan ay nagpapakita ng lumalaking pangamba ng pamahalaan ng Russia sa kanilang sariling seguridad sa loob ng bansa. Sa kabilang banda, nagpatuloy din ang mararahas na ganti ng Russia sa loob ng teritoryo ng Ukraine. Isang malaking banta ng 26 na drone ang tumama sa lungsod ng Kharkiv, kung saan hindi bababa sa 4 na sibilyan ang nasugatan. Ayon kay Regional Governor Ole Sinihubov, isang tao ang napatay at 15 iba pa ang nasugatan sa buong rehiyon sa nakalipas na 24 na oras. Sa rehiyon naman ng Zaporizhia, hindi bababa sa 10 tao ang napaulat na nasugatan magdamag matapos ang sunod-sunod na aerial attacks na inilunsad ng Russia. Ang mga pag-ataking ito ay nagdulot ng malawakang pinsala sa mga infrastruktura ng komunidad na nagpapakita ng walang humpay na pambobomba ng Moscow sa mga sibilyang lugar upang sirain ang moral ng mga mamamayang Ukrainian. Samantala sa Odessa, isang ina at ang kanyang 2 anak na may edad na 8 at 10 taon ang kinailangang isugod sa ospital upang lapatan ng medikal na atensyon. Ito ay matapos mapinsala ng mga bumagsak na Russian drone ang 2 malaking gusaling tirahan sa lungsod. Ang patuloy na pag-target sa mga residential area ay patuloy na nagdudulot ng galit at pagkondena mula sa buong mundo. Sa kabila ng matitinding pag-atake ng Russia, iniulat ng Air Force ng Ukraine na matagumpay nilang nabaril at napatalsik ang 100 at 81 sa kabuuang 207 drone na ipinadala ng kalaban. Ang mataas na porsyento ng tagumpay na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaroon ng matibay at modernong air defense system upang maprotektahan ang buhay ng mga mamamayan. Upang mas mapalakas pa ang kanilang kakayahan sa pagdepensa, matagumpay na nakakuha ang Ukraine ng mga bagong commitment para sa karagdagang air defense systems at mga bala. Ito ay matapos ang mga naging opisyal na pagbisita ni President Zelensky sa London at Tallinn kamakailan, kung saan nakiusap siya sa mga kaalyadong bansa na bilisan ang pagpapadala ng tulong militar sa kanyang bansa. Sa isang press briefing, sinabi ni Foreign Ministry spokesperson Georgi Taiki na matagumpay kondisyon nilang natukoy ang ilang karagdagang air defense systems at mga kaukulang bala mula sa mga kasosyong bansa. Bagamat tumanggi siyang pangalanan ng mga bansang ito dahil sa mga isyong pangseguridad, siniguro niyang malapit nang maipadala ang mga kagamitang ito upang magamit sa pagtatanggol. Dagdag pa rito, ipinaliwanag din ni Tikhi na kasalukuyang nagtatrabaho ang pamahalaan ng Kyiv upang matiyak ang sapat na pondo para sa pagbili ng mga makabagong kagamitang ito. Ayon sa kanya, ang bahagi ng kinakailangang pondo ay nailaan na ng pamahalaan ng Ukraine mula sa kanilang budget na nagpapakita ng their seryosong determinasyon na ipagtanggol ang soberanya ng bansa. Sa huli, ibinunyag ni Tikhi na nakikipagnegosasyon din ng Ukraine upang makuha ang mga interceptor missile na malapit nang matapos ang shelf life mula sa mga kaalyado. Ipinatupad ang diskarteng ito dahil maaari pa itong magamit ng Ukraine sa labanan sa halip na itapon lamang ng mga bansa pagkatapos ng expiration date nito, na isang matipid at mabisang paraan sa gitna ng digmaan.